So yun mga banateros, eto breaking news. Ngayon tukoy na natin kung sinong senador ang isusunod na kakasuhan ni Marcos Jr. at isusunod kila Jinggoy Bato at Marcoleta. No? Eto may nadulas. May nadulas na isang garapata ni Marcos Jr. Walang iba kundi si Attorney Director Matibag. Diba? Pagkakasabi niya kasi about dito sa tinatawag niyang 2019 SEA Games ay ikakatuwa daw ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo, lumalabas ho dito sa panayam ni Attorney Baligod, ni Attorney Matibag, sorry. ni Attorney Matibag, ni NBI Director Matibag na may ibig sabihin, talagang may laman. So, papaimbestigahan daw itong SEA Games nung nangyari ito nung 2019. So, kamakailan lang nababalitaan natin na may isusunod na mga senador para mabawasan yung magnuno sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Naisip nga natin dati noon na baka si Senator Robin Padilla o kaya si Senator or yung magkapatid na Bilyar, kasi alam naman natin, 'di ba? So baka sila yung mga isusunod. Pero dahil nga dito sa sinabi ni Attorney, ni Director, NBI Director Matibag, etong si Senator Alan Peter Cayetano ang isusunod nilang kakasuhan. 'Di ba? At baka nga sunod-sunurin na 'yan. Baka bukas ang makalawa ay magkapatid na Bilyar, susunod si Legarda, baka matira lang talagang senador na nandyan na kumakampi sa mga Duterte ay baka si Amy Marcos lang. Baka siya na lang, baka si Senator Amy Marcos na lang talaga ang matira na magnuno o hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon malinaw na kasi nung mga nakaraan parang si Robin Padilla, may mga iniisip pa tayo na si Senator Bongo, 'di ba? Sinabi ni Congressman Pulong Duterte na may warrant of arrest na nga itong si Senator Bongo sa ICC, 'di ba? So may posibilidad na damputin din siya. So ngayon, hanggang ngayon hindi pa natin nababalitaan yung kung totoo yun or kung meron talaga. Pero hindi naman siguro magsisinungaling si Congressman Pulong Duterte. Baka naghahanap lang ng tiyempo itong mga demonyo tsaka nila arestuhin etong si Senator Bongo. So dito lumalabas talaga na may posibilidad na pati si Senator Alan Peter Cayetano ay ayariin nila para mabawasan lalo ang boto na hahadlang or mga senador na hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So mga banateros, kayo, papayag ba kayo na isunod na kasuhan ni Marcos Jr. etong si Alan Peter Cayetano? Comment nyo lang dyan ang inyong opinion. Mga banateros, may nasagap akong balita na nakakalungkot at nakakatakot. Dahil nga sa pahayag ni Pangulong Donald Trump na tutuldukan niya na ang kasamaan na ginagawa ng ICC at dahil nga sa mga bansa na susuporta dito ay kakamuhian niya, may binabala ko ang ibang mga anti-Duterte na itong si Pangulong Duterte ay patayin na lamang sa dahig. Grabe, no? Sana hindi to totoo. Sana talaga hindi to totoo. Mga banateros, mga kabiyaya. Kasi isipin nyo, kapag talagang tinuldukan ng US, isama na natin ng pati ang Russia at talagang pabagsakin nila itong ICC na to, may posibilidad na itong si Pangulong Duterte ay makakalaya at makakasama natin ulit. So although sinabi naman dati nila Boying Rimulya na hindi daw nila kung sakaling makalaya si Pangulong Duterte, hindi daw nila papatungtungin or pauuwiin sa bansang Pilipinas. So ibig sabihin mga banateros, mga kabiyaya, kapag bumagsak ng tuluyan etong ICC, lahat ng mga preso dun, alam ko nga dadalawa lang ngayong preso dun diba? O baka nga si Pangulong Duterte na lang yung nakakulong dun.
may posibilidad na lumaya si Pangulong Duterte. At alam naman din natin kung gaano kalakas sa taong bayan itong si Pangulong Duterte, di ba? So kung yan ay gusto niyang umuwi ng bansa niya dito sa Pilipinas, syempre susuportahan ng bawat Pilipino yan. At yun ang iniingatan na mangyari ng mga anti-Duterte na wag mangyari yan. Dahil baka dyan na magsimula yung tinatawag na the big one, di ba? Baka dyan na magsimula. Ngayon, dahil nga sa obsess sila, dahil nga desperado sila na wag talagang makauwi ng Pilipinas yan dahil mas lalong lalakas ang mga Duterte, may mga masasama at nakakalungkot sila na pinaplano laban kay Pangulong Duterte na sana ay wag din talaga din mangyari. Na ito nga ay pagpapategi or ititegi na lang daw si Pangulong Duterte doon sa dahig. Sana nga hindi totoo yan at alam naman din natin may posibilidad din kasi na mangyari. Alam naman natin na ang ICC ay isa sa pinakamalakas or isa sa pinakamalaking koneksyon ng mga makakaliwa dito sa Pilipinas. So, alam naman natin na si Pangulong Duterte ang umubos, tinrabaho niya yung mga makakaliwa na yan dahil salot nga sa bansa natin yan. So, madali na talaga sa kanilang gawin yun. Diba? Madaling gawin nila lalo't delikado na itong ICC sa Amerika, sa Russia at sa iba pang mga bansa. Ang tanong dito, kaya pa bang suportahan ng mga anti-Duterte itong ICC? Sa tingin nyo, papayag pa kaya ang ICC na mapahamak sila dahil lang hindi nila susundin? At alam naman natin kung gaano kalakas ang Amerika. Alam naman natin kung gaano kalakas ang Russia. Kaya-kaya talaga nilang ilubog, paluhurin niyang ICC na yan. Kaya medyo delikado rin talaga itong kalagayan ni Pangulong Duterte dyan sa kamay ng ICC. Alam nyo hanggang ngayon, pag naririnig ko yung boses, pag napapanood ko yung video, pag nakikita ko yung mga picture, kasama niya yung maliit niyang anak, kasama nung tatay niya, hanggang ngayon, sobrang nanggigigil ako doon sa kriminal na tumapo sa buhay ng isang rider. O ngayon, tanungin ko kay Auntie Claire at sa administrasyon kung talagang, at lalong-lalo na kay John Vic Remulla, kung talagang 100% ba na safe ang Pilipinas ngayon. Baka sabihin nyo, dati nung panahon ni Pangulong Duterte, uso naman yan. Anong uso yan? Nung panahon ni Pangulong Duterte, kahit papano, takot ang mga kriminal. Hindi katulad ngayon. Pang-ilang beses na to. Nung nakaraan, may isang grab driver naman ng 4 wheels na binarel, diba? At namatay din. Nung nakaraan, may pinagsasaksak din na isang rider at kahit papaano kung hindi ako nagkakamali, nabuhay naman yun. Nabuhay naman yung rider na yun. Pero ngayon, grabe na talaga to. Pero yun nga, kaya palagi kong binibilin sa mga kapatid ko na pag 10 oras ng gabi ay huwag lumabas dahil ako, hindi talaga ako naglalabas ng gabi, lalong-lalo na. Sa amin, Banateros Brothers, hindi ko kami basta-bastang pakalat-kalat dyan sa daanan kasi anytime pwede kaming tigiin, pwede kaming tsuktsakin, di ba? Alam naman namin na maraming galit sa amin. Sige, sabihin ko nang sa akin, kahit sa akin na lang, di ba? Maraming galit na mga vlogger na loyalista kasi lagi sila na-checkmate. Maraming galit na or mga mga politiko na pwede kaming ipapatay. So grabe yung kriminal ngayon. Bakit nangyayari to na grabe ang kriminal, grabe ang krimen sa bansa ngayon? Kasi wala silang kinakatakutan. Diba? Kasi kung nung panahon, kaya palaging tumatatak, ngayon sobrang bumabalik sa akin yung sinabi ni Pangulong Duterte na yung mga kriminal na yan, kapag binuhay mo pa yan, papakainin, at kapag nakalaya yan, gagawin nila paulit-ulit kung ano yung ginawa nilang krimen. Na nangyayari na ngayon. Kahit yung mga politiko ngayon, yung mga politiko dyan, na mga kawatan, pag nakulong yung mga yan, pag nakalaya yan, gagawin nila ulit yan. Oo. Kaya nga talaga dapat maipatupad ang death penalty sa mga kriminal.
sa mga politikong mapapatunayan at obvious naman taong bayan mismo ang pagdidesisyonin kung sinong politiko ang dapat buhay niya ang maging kapalit sa ninakaw niya na pera ng taong bayan. At katulad lang din yan yung issue dyan sa rider na yan na namatay. Dapat yung ano na yun, yung nahuli na sumaksak, dahil hindi na binuhay yun eh. Sorry alam naman ho natin na si Ama lang ang dapat humusga, humatol sa buhay natin. Pero kung ganito lang din naman, yung mga matitinong tao, nagtatrabaho ng maayos, lumalaban ng patas, wawalang yayin, papatayin ng mga kriminal. Siguro, mas okay na sigurong lumagay tayo na kapag buhay ang kinuha, buhay din ang kapalit. Grabe na ang Pilipinas ngayon. Grabe na ang pagnanakaw, grabe na yung korupsyon, grabe na taas ng bilihin, grabe na yung laganap ng ipinagbabawal na gamot, at sobrang tindi na ng krimen na nangyayari sa bansa natin. Kaya mga banateros, lagi kayong mag-ingat, lalo na sa mga mahal nyo sa buhay. Palagi nyo silang pag-ingatin dahil ang Pilipinas ngayon ay delikado na. So hanggang ngayon mga banateros, wala pa rin maipakitang ebidensya itong mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte mapatungkol doon sa taong kinausap niya na itumba itong si Marcos Jr., Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez. Hanggang ngayon nga pa rin sila. Pero may nakakalimutan ata tayo. At sana wag natin tong kalimutan. Ayan may kita nyo dyan sa screen na yung mga dapat talagang tutukan. Yan dapat ang talaga natin pag-usapan. Alam nyo tong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay isa lamang display para matabunan yang talagang tunay na issue ng bansang Pilipinas. Hindi ko na siguro iisa-isahin sa inyo kung ano yung mga nandyan sa litrato na yan, mga banateros, pero ito ay dito talaga dapat tayo sumentro. Dito talaga dapat tayo, ito talaga dapat yung pag-usapan dyan sa Senado. Biruin nyo magkano yung ginagastos dyan per hearing sa impeachment na yan, na hanggang ngayon wala naman sila may pakitang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Diba? Magkano? Kung di umano, nasa 25 to 70 million ang ginagastos araw-araw dyan sa impeachment hearing na yan, impeachment trial na yan. So, anong pakinabang ng mga Pilipino dyan? Siguro mas makikinabang pa ang mga Pilipino kapag etong pinapakita ko sa inyong litrato ngayon ang mapag-uusapan natin. Puro impeachment hanggang ngayon, yung mga testigo palpak hanggang ngayon, wala silang maipakitang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos gagastos tayo ng milyon-milyon sa walang kwentang trial na yan. 'Di ba? Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing hindi karapatan ng Senado itong impeachment na to, no? So ang pinupunto ko lang dito ay di hamak na mas mapapakinabangan ng bawat Pilipino itong issue na pinapakita, itong picture, itong mga sinangkutan na korupsyon ni Marcos Jr. na mayroong pa nga dyan na 500 billion, 250 billion, yung 241 billion na illegal insertion ni Martin Romualdez, hanggang ngayon hindi na rin natin napag-usapan dahil nakatutok lang tayo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pangalawang testigo na, hanggang ngayon hindi pa rin nila maipakita yung sapat na ebidensya na talagang merong pagkakamali si Vice President Sara Duterte, na kahit gumamit siya doon ng lengguwahe na kapag, doon palang panalo na doon palang wala na talagang sabihin na natin na hindi na dapat pang pag-usapan tong impeachment trial na to. No? Bakit ipapapatay ba talaga ni Marcos Jr., ni Liza, ni Romualdez, si BP Sara? Kaya takot na takot sila na baka gantihan nga sila ni Vice President Sara Duterte. Kaya mga banateros, wag nating kakalimutan itong tunay na issue na dapat nating pinag-uusapan ngayon, at hindi lang tayo nakadepende dito sa impeachment trial ni BP Sara Duterte na hindi naman mapapakinabangan ng bawat Pilipino. So yung mga banateros, may mga kumakalat hong balita ngayon at may mga post na kumakalat at marami hong nagagalit na mga supporters ni Marian Rivera na binanatan daw ni BP Sara itong si Marian Rivera.
Sa totoo hindi ko na lang babasahin sa inyo, pero may isang post po na mapapanood nyo mamaya 8:30 a.m. Pinas time sa aking YouTube channel na J. Guevara TV. May mga sinabi ho doon sa post na about daw sa mga pinagsasabi ni BP Sara. At ito naman si BP Sara ay pinagmumura ng isa sa mga number one fan ata nito ni Marian Rivera. Alam niyo mga banatero, sana bago ho tayo maniwala sa mga ganitong post. At alam din naman ho natin at alam ko kung sino ho nagpapalaganap ng ganitong mga post. Siyempre walang iba kundi yung mga anti-Duterte. Yung mga DDH, mga diehard Duterte haters na gagawin ng lahat para lang masira ang mga Duterte kasi nga wala silang additional na talent fee pag hindi sila nakagawa ng issue laban kay BP Sara. May issue pa nga ngayon na buntis daw si BP Sara, nagpalaglag daw ng bata si BP Sara sa ibang bansa. What? Putay na, ang gwapo-gwapo na asawa ni BP Sara, bakit niya kailangan makipag-tsuktsakan sa ibang lalaki? Gago ka ba? Ngayon, pati itong si Marian Rivera, dahil nga siguro naisip nila na malaki ang fan page ni Marian Rivera, kaya siguro ginagapang ng mga loyalista etong mga followers ni Marian Rivera para pag-awayin or magalit yung mga supporters ni Marian Rivera kay Vice President Sara Duterte. So, kung may mabasa man po kayo, may mapanood man po kayo ng mga balita mapatungkol sa mga kay BP Sara at kay Marian Rivera, dapat kapag napanood nyo po yan sa SMNI at sa Net25, siguro dun maniniwala na tayo dyan, di ba? At ako naman, naghanap naman ako ng video, naghanap ako ng interview ni BP Sara, wala naman din po ako nakita. Pero kung gusto nyo pong mapanood yung post or makita yung post na about sa sinabi daw ni BP Sara Duterte about kay Marian Rivera, mapapanood nyo po mamaya 8:30 a.m. Pinas time sa aking YouTube channel. So, mga barateros, huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga anti-Duterte. Sobrang obvious naman na paninira lang yung ginagawa nila laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya ako sa inyo, kabago muna kayo maniwala dyan sa mga tulonggis na yan, ay alamin nyo muna sa SMNI kung may balita bang ganyan at may sinabi bang ganyan si Vice President. Pulong Donald Trump nagbabala na kay Marcos Jr. Ito na nga ba sinasabi ko, 'di ba? So bakit ko ba sinabi na kay Marcos Jr. rekta itong warning ni President Donald Trump sa mga bansa na sumusuporta sa ICC? Bakit? Ano ba yung ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Ano bang ginagawa niya? 'Di ba sinusuportahan niya ang ICC? 'Di ba? Ipinadala niya nga doon si Pangulong Duterte. At di umano, hindi ko sinasabi to na mismong personal na opinion ko, kundi narinig ko to sa iba't ibang mga kilalang personalidad mapatungkol na at mga professional magbigay ng topic dito sa issue ng politics world sa Pilipinas na di umano ay pinupondohan ng Administrasyong Marcos ang ICC. At kamakailan lang, napakaliwanag mga banateros na makikita rin ho natin na biruin mo, pinapa-aresto nila ang binoto ng halos 20 plus million na mga na Pilipino na senador na si Senator Bato de la Rosa. Sa pamamagitan po yan ng ICC warrant. So kung galit si Donald Trump at kung halimbawa na mag-declare si Donald Trump ng gera mapatungkol sa mga bansang sumusuporta sa ICC, pati ho ang Pilipinas damay dun. Dahil obvious na obvious at hindi naman tulongges, hindi naman tanga etong si Pangulong Donald Trump na hindi niya malalaman at hindi niya mapapansin etong mga pinaggagawa at suporta ni Marcos Jr. sa ICC. Kaya ang Pilipinas delikado dito.
Ngayon, nagwa-warning na si Donald Trump. Ewan ko na lang kung talagang matigas lang talaga ang mukha ng palasyo, ang mukha ni Marcos Jr. at hindi niya pa talaga to tantanan na makikipag-apid dito sa ICC. At kamakailan nga naglabas ito or kanina, di ko alam kung kanina or kahapon, naglabas na rin ng pahayag itong kampo ng palasyo na wala daw silang kinalaman. Paano walang kinalaman? Kayo na nga lang yung bansa na bumuhay sa ICC. Totoo nga yun No? Ang Pilipinas po ang bumuhay sa ICC. Ang Administrasyong Marcos ang bumuhay sa ICC. Pawala na yan Mawawala na yan dahil una-una wala naman ng trial na nagaganap dyan. Tinanggalan na rin ng mga pondo yan. Nakipagkalas na rin yung ibang mga bansa dyan sa ICC. Pero dahil kay Pangulong Bongbong Marcos na ipinadala niya si Pangulong Duterte, isinorender niya sa ICC at di umano ay pinuponduhan nito ng Administrasyong Marcos, kaya nabuhay at nagkaroon na naman ng sungay etong ICC na kinakamuhian ng Presidente ng Amerika. So mga banateros, kayo ba? Pabor pa rin ba kayo sa ginagawa ni Marcos Jr. na sanib puwersa sa ICC na kahit may posibilidad na malagay tayo sa alanganin sa galit ng Amerika? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine Sea Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na na-involved dito. So hindi naman to renewed interest. It so happen na may mga lumabas kayo na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. Una-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso. First po, we want to clarify yung sinabi niyo po kahapon. Medyo vague kasi, sir. Sabi niyo may malaking kasong nakaabang on the SEA Games po na sports complex. No, so, wait na, sir. May possible po ba na na-identify na po kayo, nakakasuhan niyo? Well, we just received information tungkol dun sa pangyayari dun sa Peace Corps, yung Philippine Sea Games Organizing Committee, no? And we in possession of documents already na meron talagang kailangan imbestigahan because there are a huge amount of money na na-involved dito. If you recall, there was no bidding na ginawa rito, tapos unliquidated, so marami na kailangan tingnan. That's why I'm creating a unit ngayon, a task force na composed of our financial unit, financial investment unit, saka financial investigation unit, saka ang aming special action unit to investigate on the matter. We will coordinate with the SEC, the COA, and also we'll seek help of the BCDA para magkaroon ng clear dito. As we speak now, wala pa naman tayong sasabihin na na-identify, but there are already personalities na nakikita natin doon sa dokumento sa initial na pumasok sa atin. Okay, sir. Sir, bakit, just for the record, bakit po may renewed interest po dito sa pag-investiga sa SEA Games? Although, field na siya ng controversies before, and, the head of FISCO was Alan Peter Cayetano. Well, I'm aware of that. He's the chairman of PISCOG, So, hindi naman to renewed interest. It so happen na may mga lumabas kayo na dokumento which will lead us to investigate. Kasi lahat naman talaga ng issue na pumapasok dito with regards to corruption or anything, even ordinary cases, pag dinala sa amin, we will investigate. So, it so happen, this is medyo controversial. Narinig ko naman yan, nakita ko yung mga news noon. So once and for all, we settle it kung meron ba talagang dapat managot o wala. Or kung ano talaga yung investigation. So, kailangan nating magkaroon ng report dito.
Sir, for the record lang, kasi di ba, you were saying yesterday na you have visited the place in Clark for the NBI Academy. Yes, So this yes. is incidental lang po sa pagbisita nyo, just for the record. Incidental lang to kasi we are very thankful with BCDA for providing us 70 hectares for our NBI Academy. At the same time, nakita natin doon yung sports complex na malaki. And sumunod dito, may mga pumasok nga sa atin na documents and informations that will lead us to come out with the investigation. Sir, how can, of course, baka lang makulayan na naman ang politika kasi syempre, kahit hindi kayo yung, parang lagi kayong nagbabangayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an part of the investigation? Una-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang tanungin, we will respectfully ask him to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na maimbestigahan natin dito ng maayos. Sir, regarding sa impeachment, you have confirmed that you will go sa Senate sa Monday. Yes. Are we expecting, what are we expecting po na from the NBI side po sa pag-testify niyo po? Well, we will answer kung ano yung queries and questions according to our personal knowledge and kung ano yung naging takbo ng ating investigasyon, kung ano yung ebidensya at kung ano yung proseso. That will be the guarantee that we will go. We'll be very participative dun sa pagiging investigasyon nila. Sir, are we expecting more witnesses from NBI since the director will be a witness na po? Are we expecting more witnesses from the NBI side po? That is not for me to decide. It's probably the prosecution, and if the defense needs it, sila yan. Of course, ang ating impeachment court ang makakasagot yan. So, in coordination kayo with Director Santiago, kasi siya ang NBI chief nung final yung... Well, when I came here, I don't know yung findings eh. No, if there are things that I have to clear with him, then I will not hesitate to ask questions. Pero to on be it. clear sa DOJ, under review pa din yung silang pang-complaint na NBI. I think it's submitted for resolution long time ago. So hopefully there's a decision but it's up to the DOJ. That is their discretion. Sir, doon naman sa deworming po, ano na po yung latest? Kasi parang huling sabi sa amin ng Monday, ililibing na daw kasi Well, yung deworming, there was an autopsy conducted already and toxicology also. Kausap ko lang yung doctor just now, so they're asking for 2 weeks to complete it. So, tingnan natin. I don't want to make any pronouncement as we speak now. So, ang detalye lang na nabigay nga sa akin is that they already performed the toxicology and the autopsy, And ang information pala, marami na pinagamitan ng deworming. Chinek ko kung ano yung ginamit. That is the standard na ginagamit na pampurga. So yung autopsy, ngayon na po naganap, kahapon. Hindi ko alam, but they're asking for me to give the report within the two-week period. May iba pa po ba kayong imbisigahan doon? Like yung mismong school, may... That is a subject of investigation by our homicide division. Okay. Nasa homicide Sir, division. so nagkaroon na po ng coordination sa DepEd. I'm sure na nag-coordinate yung mga tao namin. Sir, regarding the sa lawyer, sir, na last time, ng NBI, so meron po ba tayong update doon, sir, kung ano na po sa Request na siya. DOJ? Napaila na siya ng case. Saan po siya na-impress? Hindi ko alam kung sa NPS siya dinala or kung sa Taguig kasi doon nahuli yan eh. So, are we expecting, sir, na mag-file na po ng case doon sa Yeah, DOJ? when na-inquest yan, definitely there's already been a case na napail yan. Sir, how can, of course, baka lang makulayan na naman ang politika kasi syempre, kahit hindi kayo yung, parang lagi kayong nagbabangayan kasi ni Senator Cayetano. So, how can the public be assured na this will be an part of the investigation? Una-una, hindi naman ako nakikipagbangayan sa kanya. I'm always respectful to everybody, especially to the member of the Senate. It so happens siguro na siya involved dito, no? At tayo naman, ang record naman ng NBI, we'll always go where the evidence will lead us, kung ano yung batas, kung ano yung proseso, no? So, kung sa kailangan natin siyang
tanungin, we will respectfully ask him and to give light to this. And I'm sure si Senator Alan, kung siya kasama rin dito, I'm sure that he will appreciate na maimbestigahan natin dito ng maayos. Sir, regarding sa impeachment, you have confirmed that you will go sa Senate sa Monday. Yes. Are we expecting, what are we expecting po na from the NBI side po sa pag-testify niyo po? Well, we will answer kung ano yung queries and questions according to our personal knowledge and kung ano yung naging takbo ng ating investigasyon, kung ano yung ebidensya at kung ano yung proseso. That will be the guarantee that we will go. We will be very participative dun sa pagiging investigasyon nila. Sir, are we expecting more witnesses from NBI since the director will be a witness na po? Are we expecting more witnesses from the NBI side po? That is not for me to decide. It's probably the prosecution, and if the defense needs it, sila yan. Of course, ang ating impeachment court ang makakasagot niyan. So in coordination kayo with Director Santiago, kasi siya ang NBI chief nung final yung... Well, when I came here, I don't know yung findings eh. No, if there are things that I have to clear with him, then I will not hesitate to ask questions. Pero to on be him. clear sa DOJ, under review pa din yung sinampang complaint na nila. I think it's submitted for resolution long time ago. So hopefully there's a decision but it's up to the DOJ. That is their discretion. Sir, doon naman sa deworming po, ano na po yung release? Kasi parang huling sabi sa amin ng Monday, ililibing na daw kasi nila. Well, yung deworming, there was an autopsy conducted already and toxicology also. Kausap ko lang yung doctor just now, so they're asking for 2 weeks to complete it. So tingnan natin, I don't want to make any pronouncement as we speak now. So ang detalye lang na nabigay nga sa akin is that they already performed the toxicology and the autopsy, And ang information pala, marami na pinagamitan ng deworming. Chinek ko kung ano yung ginamit. That is the standard na ginagamit na pampurga. So yung autopsy, ngayon na po naganap, kahapon. Hindi ko alam, but they're asking for me to give the report within the two-week period. May iba pa po bang iimbestigahan doon? Like yung mismong school, may... That is a subject of investigation by our homicide division. Nasa homicide Sir, division. so nagkaroon na po ng coordination sa DepEd. I'm sure na nag-coordinate na yung mga tao na. Sir, regarding this lawyer, sir, na last time ng NBI, so meron po ba tayong update doon, sir, kung ano na po sa Na-inquest na siya. DOJ? Napaila na siya ng case. Saan siya na-impress? Hindi ko alam kung sa NPS siya dinala or kung sa Taguig kasi doon nahuli yan eh. Okay. So, are we expecting, sir, na mag-file na po ng case dun sa Yeah, DOJ? when na-inquest yan, definitely there's already been case na na-file. Ay. 5 now, day 5. Yes. Pero 2 witnesses pa lang ang napipresenta. Nabibigay, okay. Kaya alam niyo po, yung mga hindi na naabutan yung trial ni CJ Corona. Alam niyo po, ang trial talaga hindi napapanood nyo sa telebisyon o sa sine. Na one single piece of evidence ay yun ang turning point or one witness or one answer doon nagkakatalo. Hindi po ganoon ang tunay na trial. Yung nakikita nyo na trial ngayon, kita nyo unti-unti po. Ngayon po, sa panahong ito, since it is the turn of the prosecution to present evidence, kumbaga sa construction, pinapatong, nililay down, binibuild. Hinuhulma. Oo, Sa hinuhulma tama. or Tinatama. kinoconstruct ng prosecution yung kanilang kaso. Opo. Ang trabaho naman ng depensa, yung inaangat nila, yung pinapatong-patong nila na ebidensya piece by piece, Tinitingnan din. ginigiba naman. Pinapatumba naman. Ganon talaga. Ganon, wala tayong nagagawa. Battle of the brain ba yan? Oo, that is how a trial is. Yo. Ngayon, yung sinasabi nila, may mga nag-assess na mas magaling daw si ganito, mas magaling si ganon. Alam niyo po, hindi po nakukuha yan sa forma ng abogado o sa lakas ng boses o yung parang acting. Hindi po nakukuha yan. Nakukuha rin po yan. Hopefully. Kasi alam nyo, bagamat impeachment court, Opo. hukuman yan. Yes. We have to concede na talagang it is also political. At meron mga tao dyan. Oy, hype mo 1,500 live viewers sa DZR YouTube. Congratulations. Oo. Hopefully,
maging impartial. Kasi yun ang sinumpaan nila. Pero hindi po natin maaalis na may mga tao dyan, either pro-conviction or anti-conviction na buo na ang isip. So, Ayun. it is my prayer na gampanan po nila ang kanilang tungkulin na sinumpaan nila na maging impartial at tingnan yung ebidensya. Yan. At sa tingin ko po, sa ngayon, kung with respect to Article 4, of course, may full disclosure naman ako sa inyo. You know, Opo. you always know where I'm coming from. Yes. Ako ay isang opisyal ng Partido Demokratiko Pilipino at kampi kami kay VP Sara, pero I'm trying to be as objective as I can. Ay para sa akin, hindi pa po na-establish yung threat kasi alam nyo, hindi po sufficiente. Oo, may video. Okay. Okay, may nagtestigo na yung video ay authentic. Ayan. Totoo. Hindi falsifikado. Authentic, di ba? English ba yan? Tagalog? Hindi, authentic, di ba? Sige. Oh. Nauuwi sa Tagalog eh. Sige na. Ibig sabihin, genuine siya. Genuine. Oo. Okay. At sinabi daw talaga ni VP Sara yun. That being as it may, ay Yes. ang legal question pa rin is, yun ba ay threat? Number one. Kasi condition may condition Opo. Number two, yun ba, assuming na sinabi ngayon at naramdaman ng Pangulo na siya ay threatened, yun ba ay betrayal of public trust? Tingin ko hindi Kasi Sa tingin ito ko, po hindi criminal case, hindi naman natin tinitingnan kung may grave threats dito or even sedition. Nilabag ba ng pangalawang Pangulo ang pagtitiwala na ibinigay nila kay pangalawang Pangulong Duterte nung hinalal siya? Sa tingin ko hindi pa rin. Hindi pa, alam mo, bakit? Sabihin mo. Pag-usapan natin yan. Kasi naman, pag ang threat ay kagaya sa ngayong walang nakikitang tao talagang kinuha o hitman. Wala yun, naman yung presensya ng hitman na yun, wala naman yun eh. Parang pinipilit na lang na palabasing meron. Tama. Isa yun. Tama. Magaling. Meron ang nakita ata hit-hitman. Yung hinihit-hit. Ewan ko kung ano Hitman. Hit-hitman. Hindi po, sa totoo lang po. Kasi alam mo sir, marami kasing ganyan na yung takot, pinalalabas na takot. Mali. Yung wag daw nating exaggerated yung mga bagay-bagay na wala naman talaga. Hindi, pangalawa, ito Oh. Di ba sabi nila, betrayal of public trust. Sino bang mataas ang trust rating? Siya. Di ba yun ang public trust ng publiko? Ibig sabihin, Kwentahin ninyo. yung pagtitiwala na ibinigay kay Vice President noon ay hindi nawawala. Yes. May tiwala pa rin sa kanya. Sinong mababa ang public trust? Si Kuya, yung ngayon. Sino kuya? Si PBBM. Ngayon, di ba? Hindi ba kung Kuya na lang. maglilitis tayo? Sino bang may betrayal of public trust? Sino bang tao na laging pinagsasabihin ng milyon-milyong Pilipino kaya negative 35, 38 ba kung ano man, Hindi depende kasi- sa survey. Sino bang tao sinasabi ng mga Betrayal. na mga botante, uy, nabudol mo kami. Yun. Binoto ka namin. Yun ang masakit. Nagkamali kami. Yun ang betrayal Masakit na of public katotohanan. trust. Opo. Di ba? Yun. Nagtiwala kami sa iyo, binigo mo kami dahil may insertion, may flood control, nagugutom kami, wala May kaming ghost trabaho, project. ghost project, mataas ang bilihin. Yun ang betrayal of public trust. Oo. Yan. May nagtiwala kami na pabubutihin mo ang buhay namin. Nagtiwala kami na pabubutihin nyo Yes. ang pamamalakad sa pamahalaan. Nagtiwala kami na ipagpapatuloy ninyo yung maganda. sinimulan ni Pangulong Duterte laban sa kriminalidad, Yun. di ba? Laban tungkol sa ating relasyon sa ibang bansa, Opo. tungkol sa ating mga bilihin sa Yan. healthcare, di ba? Anong ginawa mo? Baliktad. Yun ang betrayal of public trust. Kaya bagsak ang kanyang rating. trust rating. Alam mo naman, Masakit yun. talaga yung trust kung wala na yon, you cannot govern. 'Di ba? Sabi nga nila pagtitiwala ay importante.
Ay, ala, sorry. Pag nawala yun, yung pagtitiwala. Oo, Trust. pagtitiwala. Sige, doon tayo sa trust. Ay, mahihirapan ka na. Masagwa Tagalog niya. At Oh. speaking of wala, Oh, ano ba naman itong prosecution? yun na. Bakit parang yung kanilang testigo pa ang nagdidikta kung kailan siya magte-testify? Yun ay mali. Ito. Okay. Alam nyo, gawin nyo to sa regular na korte. Magagalit sa yung huwes, lalo na pag Opo. sinabi ng noong iyong abogados, Your Honor, on such and such a date, magte-testify yung aking testigo. Darating siya rito, uupo siya sa witness stand at siya ay aking i-examine. Oo. At dumating yon at anong dahilan? Sana, may malubhang sakit po eh. Oh, sana. Oo, Pero hindi eh. oo, may namatayan. Hindi rin. Oh. May biyahe. May biyahe sa Thailand. Ayun. Biyahe na ano? Biyahe na konbensyon. Convention. Konbensyon. So, mas importante pa yung konbensyon. Iyan Kesa po doon. ang dahilan ni NBI Director Matibag. Oo. Which is hindi pumayag. Hindi. Pumayag. Hindi siya makaka-testify. Kaya Oo. hindi, pumalag. Pumalag ang mga senador. Pumalag ang Oo. ilang senador at Senador. yung defense, syempre, Opo. papalag yun eh. Para nakaka-insulto nga naman yun, mas importante pa yun. This is a constitutional body. This is the Senate of the Philippines. Yun. Happy 2,000 Yeah. live viewers po sa DZR YouTube. Thank you. Oo, Thank you, maraming guys. salamat po. Yeah. At least tayo mayroong pagtitiwala. Oh, salamat Oo, hindi po. nawawala. Sa inyong trust. Oo, yan. Anyway, mabalik tayo rito. Mas importante pa ba yan? This is a constitutional body, the impeachment court, as established Hindi, by syempre. Article 11 of the Constitution. This is the Senate of the Philippines, mga elder statesmen. Oo. 24 na taong hinalal ng buong bayan. Yes, mas mataas yan. Ang pinag-uusapan dito ay accountability ng Vice Presidente Opo. na hinalal ng 32 million people. Uunahin mo With transparency. yung junket. Alam naman natin yung mga regional summit on transnational crime chuchu-chuchu mas importante pa ba yan? Mas importante pa yung banyaga o sabihin mo ng hosted by the FBI. Mas importante pa sila? Hello! Di ba? Hindi, minamadali na nga tong impeachment eh. Pinapadali na nga at sabi, Bakit tumatagal? yun nga ang sinasabi lagi, uy, Oh. dinedelay ng depensa, kayo tong walang witness. O bago, ang gulo ninyo. Di ba? Di ba? Kaya pumalag. Pati si Senate President Gatchalian, Opo. medyo na bad trip ng konti. At last, nagsalita siya. Oo. May boses, may boses. May boses, oo. Aha. Yun ang naging problema rito. Ito pa, just to show you kung gaano kagulo ang tirada ng prosecution. Di ba sabi nun, ipipresenta daw si Atty. Sulaika. Oh. Di ba si Sulaika yun sa Going Bananas? Iba naman. Hindi. Pala, sorry. Si Zoraida pala yun. Zoraida oh. naman yun. Maganda to eh. Oo, maganda to. Zoraida pala yun. Opo. Iba pala. Sulaika pala ito. Sulaika, Sulaika. oo. Anyway, napapunta na rin tayo sa komedyante. Ito Oo. napapansin ko lang naman. Huwag namang magagalit sa akin. Ano? Opo. At hindi naman to reflection sa galing ni Attorney Ligutan. May nagsabi lang sa akin at nakita ko medyo totoo ha. Aha. Si Attorney Ligutan daw, natatanda mo si Bentot. Ay, oo. Buhay pa si Bentot. Di ba? Hindi, patay na yata. Oo. yung kapartner niya buhay pa. Hindi, si Bentot Jr. yata yung Oh, sinasabi yun. mo. Yung tatay, Oh, tignan yung mo sa tatay. internet. Kamukha Oo nga nga. ni Attorney Ligutan. Wala akong sinasabi sa abilidad niya. Isa kamukha kasalanan ba niya yung kamukha niya si sombrero Bentot? ba? Oo. Hindi, wala siya. Tignan mo sa... Tignan mo yung mata-mata si Bentot. Ala, Tignan mo, hindi. nasa internet. Oo, nakita ko na Oo. yun. Oo. Di ba? Opo. Oo.
na pag-uusapan lang naman. Anyway, Napapasaya kasi lang. kamukha daw si Attorney Ligutan, kamukha ni Bentot, si Attorney Kapunan daw kamukha ni Elton John. Ay, Hindi, may nagsasabi lang kasi yung sa salamin Grabe. siguro. patawad po, patawad. Bakit? Joke lang. Uy, happy 2,500 live viewers. Hi, Oh. thank you guys. Anyway, Thank you for watching. dati tatawagin daw. Opo. Then sinabi pa ni VP Sara, pag tinawag si Sulaika, ay darating ako. Di ba sabi nila, bakit hindi dumarating si VP? Chuchuchuchu. yun nga dahilan eh. Darating na nga, darating na. Eh bagos, binawi nila. Binawi. Sabi nila, hindi na darating hindi na namin tatawagin si Sulaika. Wala na at oras. yung security officer si Belio. Opo. Oo. Wala Wala na nga daw. naman si Belio, no? Oo. Pero mo dati nag-aayos lang ng mga mukha, nagdederma, iba naging testigo na. Oh. Hindi ba? Hindi ba yun? Grabe, hindi Hindi yun, ba iba Vicky? yun. Iba! Belio! Belo naman yung Oo. belo. Iba, sorry, iba. sir. Tali si attorney, belo Nalilito yun. na tuloy ako rito sa ang gulo nitong hearing na to eh. May Elton John, may Bentot. Ayan na. Merong Zoraida. Ano ba? Grabe. Kabisado mo pag mga joke person, ha? Meron pang Lotok, di ba? Oo, di ba? May Lotok na. May Tok-Tok pa. Ay. Di ba? Meron. Di Meron pa. pang Notok. Oh. Notok. Hindi at kaya least- kasama niya si Tommy Manotok. Hindi, yung dulo naman metok na. Ay, Metok. Ah, Metok Hindi naman na. Metopak, parang ako.